saserdoteng pinalit, inalis na po yung Levitical priesthood at pinalitan na po ng ating Panginoon Kristo. Siya na po ang ating dakilang saserdote. Siya na po yung ating high priest. Eh, sino yung mga priest? Ang mga priest po, tayo po yung mga priest. At yun, mabasa natin sa 1 Peter. Chapter 2 at ang verse ay 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. At sabi po naman na kasulatan ay ganito. Datapwat kayo'y kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Basahin po natin sa English. Ang sabi po naman na nakasulatan, but ye are a chosen generation, a royal priesthood. Sino po yung tinutukoy doon na royal priesthood? Yung pong mga Kristiyano. The Christians are the royal, or we are the royal priesthood God. Hindi na po ang mga Levita, ang mga priest, kundi ang ating pong high priest, ang ating pong Kristo, at tayo na rin po yung nagsisilbing mga priest para dito po sa bagong tipan. So, yun po ang pagkakaiba ng bagong tipan at lumang tipan. Bagamat hindi inalis ang temple, priest, and sacrifice, pero nagkaroon po ng pagbabago sa itsura. Sila ay mayroong physical temple, meron silang physical na mga priest na naglilingkod sa kanila, at meron silang mga physical na animal sacrifices. Ito ay nabago, at nabago pero hindi po naalis. Sapagkat meron pa rin po tayong temple, bagaman wala na ang physical temple, meron pa rin po tayong temple, at ang temple natin ay tayo at ang ating Panginoon Kristo. Wala na po ang mga Levita, pero meron pa rin tayong mga priest. Okay? Pero ang ating pong mga priest ay ang ating Panginoon Kristo at tayo na naglilingkod sa Panginoon. Hindi po naalis. Itong sistema ng Diyos na ito ay hindi naalis. Pero nabago lang ng nabago lang ng anyo. Okay? So, dito puro physical. Dito tayo mismo ang ang temple of God, tayo mismo ang priest of God, tayo rin mismo ang sabi po doon sa Romans. So, basahin po natin sa Romans, ang sabi po naman na nakasulatan ay Romans chapter 12. Sabi po ay ganito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So makita natin, dito po sa New Testament, ito po ang concern natin. What is the sacrifices in the New Testament? At malalaman natin na ang sacrifices na nare-require sa New Testament ay ang ating Panginoon Kristo at maging tayo. So, hindi po nawala yung temple, priest, and sacrifice. Yung pa rin po ang inaasahan ng Diyos na ito ay iiral. Iiral sa maandar ito. Lumipa. Okay? Iiral sa pananambahan sa Kanya. Kaya nga dito, makikita natin, lumipat yung ating monitor. Makikita natin, si Kristo po ay in-offer niya yung Kanyang sarili. Sabi po doon sa Hebrews chapter 10, verse 10, 11, and 14, at babasahin po natin sa NIV. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. By this will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. But He having offered one sacrifice for sins for all
sat down at the right hand of God, for by offering He has perfected for all time those who are sanctified. So makikita natin, dito po sa New Testament, ipinagkaloob ng ating Panginoong Kristo, inihandog ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili para sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng panahon. Hanggang sa panahon natin ito, ay sakop tayo ng kamatayan. Hanggang sa panahon ito, sakop tayo ng mga sacrifices na ibinigay ng ating Panginoon Kristo. Yung pag-aandog niya ng kanyang sarili. Ulit tayo magbasa sa Ephesians chapter 5 verse 2. Ang concern natin, ano yung sacrifices din sa New Testament. At dito makikita natin, ang unang nagbigay ng sakripisyo para sa atin ay ating Panginoon Kristo. Ephesians chapter 5 verse 2. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Muli ay babasahin natin sa New International Version. Ang sabi po ay, and walk in love just as Christ also loved you and gave Himself up to us, an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma.